Harapang tagapayo, eto na. Ano sa palagay mo, Attorney Lorna? Well, klarong-klaro ang obligation ng owner sa batas, no? Pero let me take this opportunity kasi meron akong dalawang kaso tungkol sa mga dogs, no? Hindi ko na sabihin saan. Yung mga, kuminsan, yung mga care animal units, no? At hindi naman ito sa Quezon City. Yung mga stray dogs, kaso to, actual case, at nanalo ako dito, binuksan ang exhaust ng kotse. Ay, ganyan Carbon talagang monoxide ginagawa at nila. namatay lahat ng aso. So, kinasuhan namin dito. The other one is, ang animals, wag naman natin gawin status symbol. I-treat natin ng parang anak natin, pero wag naman to the extreme na sila pa kasi exploitation rin yan Ayun. ng mga animals. Okay, Doktora Camille. Okay. Siyempre, parang anak mo na yan, di ba? Okay. Okay, paalala lang po sa lahat, ano. Alam nyo, kahit nasabihin nyo may anti-rabies shots na yung mga aso, pag kayo nakalmot, kahit kalmot po, hindi kagat, kailangan pa rin po talaga magpabakuna sa animal bite centers. Marami po yan. Kaya sinabi ng isa nating ano dito. Kahit hindi kagat. Opo, kalmot. Kahit kalmot lang. Alam nyo ba na kung gano'ng kadami yung kalmot, kumisang gano'n din kadami po yung injection nyo, lalo na po sa pusa. Kaya pwede pong 14 shots, pwedeng 5 shots, gano'n po talaga. Kaya sana, napaka-importante po talaga Dahil kasi baka akala po ng iba na porke, ay kalmot lang to, ganito. Remember, ang rabies po, hindi po siya nakikita na kaagad maging rabies, rabid yung aso. Kumisan it takes few weeks or even months. Kahit po yung simptomas sa tao. And then, at pag hindi po ito naagapan, it can lead to coma and death. So talagang malaki pong factor. So dapat lang po talaga matuto tayo, pag-ingatan din. Hindi lang po yung ating mga alagang aso, kundi yung mga nandun sa loob ng bahay. Dahil kasi talagang pwede po magkaroon or makapag-acquire po ng different na bacteria pagdating sa ganyang pagkakataon. Ayun. Kasi ang ginagawa namin, pag galing sa labas yung aso, halimbawa pinagala mo, pinupunasan namin ng basahan yung mga Yes, paa, dapat. yung dito, di ba? Pati yung bibig. Tama. Pinupunasan namin yung ilong kasi kung ano-ano ang sinisinghot. Tuwing labas po yan, kailangan pagtiyagaan para na rin sa kaligtasan ng mga apo po ninyo. Tama. Pinupunasan po talaga ang dog. Ayan, okay. Dr. Love, may spiritual blessings ba kapag mabait ka sa dogs or kahit na anong animal? Kapag mabait ka sa lahat ng creation ng Diyos, sa ibon, sa aso, sa pusa, sa mga animals, dapat maging kind tayo sa kanila, no? Dahil nilalang sila para sa atin, no? Pero dapat nating tandaan na ang mga animals unpredictable. Ang depende sa sitwasyon ng ikinikilos ng animals, lalo ng aso, Lynn. Mabuti pa ang aso, mabait. Pero kayong apat na nakita ko dyan, mas malala sa aso. Ayun, oo. Dapat matuto Pagpasok tayo. niyo, ganun talagang atakehan talaga, no? Pero po pwedeng mabago, di ba? Dahil tao tayo, nakakaintindi, nakakaunawa, may emosyon. Tanong ni ate ko rin kanina, dapat ba tinatali ang aso o kinukulong? Sa akin, hindi dapat permanenteng itinatali o ikinukulong ang aso. Yet, dapat trained ang aso na may leash para kung ilalabas mo ng bahay, may leash, may control ka sa kanya. Pag lumabas ng bahay nang wala kang leash, wala kang control sa aso mo. Pag pumasok sa bahay ng kapitbahayan, ibig sabihin yan, istorbo ng aso mo sa buhay nila. Hindi na tama, no? So, ang pinakamahalaga, malaman mo ang responsibilidad mo, Lynn, sa aso. Kailangan yung welfare ng kanilang kalusugan. Kay Tess, may underlying issue dito. Turuan mo siya, magkaibigan naman kayo Walang masama doon para ma-enhance yung Huwag lang kanya. siya magsiselos. Diba? Wala na yung selos na yan. Oo. Kung talaga nagmamahal ka, walang selos. May tiwala. Ate ko rin. Naku, maraming salamat. Napaka-importante niyan. Tama yon.